Welcome to Love of Jesus Mission Church Online Ministry. When you go, I go. When you say, I say. When you move, I move. I will follow you. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Magandang gabi sa inyo and sa ating mga kapatid ay magandang umaga or hapon dyan sa Italia. Ngayong araw po ito, nais kong ibahagi sa inyo ang mensaheng pinamagatang ko pong Moving from Religion to Relationship. Ito po kasi ang trend ngayon na ang mga tao po gustong maligtas. Gusto po nilang magkaroon ng kapayapaan. Gusto nilang makakonect sa Lord. Ang ginagawa po na marami ay ginagawa nila ang lahat. Kagaya ng isang mayaman na lumapit sa ating Panginoon Kristo. Siya po'y reliyoso. Siya po'y ginawa niya, naging mabait siya, mapagbigay, mabuting katiwala ng pera, kaya yumaman siya. Pero lumapit siya sa ating Panginoon Kristo at sabi niya, ano po ba ang dapat kong gawin pa para ako'y makapasok sa kaharian ng Diyos? Napakasimple ng sagot ng ating Panginoon Kristo na minsan hindi natin maunawa. Sabi niya, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Ipamigay mo sa mga mahihirap. Sumunod ka sa akin. Anong nais ipaabot ng Diyos sa Kanya? Hindi po ang ibihin kung mayaman ka, ibenta mo lahat ang ari-arian mo. Or para magkaroon ka ba? Ang ibig sabihin po ng Lord. Kasi that time, ang Diyos po niya ay hindi ang Diyos natin. Ang Diyos niya yung pera. Yun po yun. Kaya sabi niya, palitan mo yung Diyos mo. Ako ang gawin mong Diyos. Yung po yung ibig sabihin nun. Ang Diyos mo kasi ay pera. Kasi inuubos mo yung time mo dyan. And yes, namimigay ka pero ikaw yung nakikilala. Ikaw yung sikat diyan sa lugar ninyo. At kung yung mapapansin, kilala ka dito. Pero ibenta mo yung ipamigay mo lang siya. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo, palitan mo ang iyong Diyos. Palitan mo ang Diyos mo. Kasi po itong reliyon ay isinet po ng tao yung pong standard para makakonect sa Lord. Ang reliyon, ang ibig sabihin po ay relegare. Bakit nagkaroon ng reliyon? Ito po yung tutungayan po natin. Ba't nagsumikap ang tao? At bakit nga ba ang mga tao ay reliyoso? Tama naman po at ang mga lahat na taong reliyoso, nakakatuwa po sila. Sapagkat malalim ang desire nila na makalapit sa Diyos. Ang problema, yung pong rules, yung pong ginawa po na ng tao na reliyon ay hindi po nakabase dun po sa Biblia. Nag-set sila ng rules na para lamang mapaganda at sa pamagitan ng kanilang lakas, talino at kayamanan ay maligtas sila. Pero hindi po yun ang daan ng kaligtasan. Ang sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Ihanda po natin puso't isipan at ating tatalakayin po ang paano nga ba tayo mag-move from religion to relationship. Buksan po natin mga Biblia dito po sa aklat po ng Corinthians. 1 Corinthians chapter 15 verse 21 to 22. Tatalakayin ko po sa inyo bakit nagkaroon ng reliyon. Bakit hindi ito makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. At bakit kailangan po natin na mag-move from religion to relationship. Sapagkat yamang dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao. Sa pamagitan din ng isang tao ay dumating ang muling pagkabuhay ng mga patay. Sapagkat kung papaanong dahil kay Adan ang lahat na mamatay, gayon din dahil kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sa English po, for since death come through a man, the resurrection of the dead come also through a man. For as Adam will all die, so in Christ all will be made alive. Madali, yung quote, mabigay tayo madalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong salita na magbubukas sa amin ng aming isipan, spiritual eyes na maunawaan namin ang iyong ginawa sa cross ng Calvary. Hayaan mo, Ama, na sa buhay ng bawat isa ay maging malinaw sa kanila kung ano ang kahalagahan ng relasyon at maging ang reliyon.
ang iyong salita ay totoo at ikaw ay tapat. Hayaan mo, Ama, na patuloy namin mapagbulay-bulay ng salita upang maganap namin na eksaktong nakasulat doon. Sa gayon giginhawa kami at magtatagumpay. Pinadalangin namin sa Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Talakayin muna po natin kung paano nga po nabuild yung relihiyon. Sapagkat yaman dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao. Bakit nagkaroon ng kamatayan? Nung nilikha po tayo ng Diyos, wala siyang planong tayo mamamatay. We will live forever and ever. Kaya ang pagkakalikha niya po sa atin ay kawangis niya. Kawangis niya. At katulad niya. At ang trabaho po natin is workmanship. Kapartner tayo ng Diyos. May kakayang mamahala, may katalinuhan, at may kapangyarihan. So, madalit sabi, nilikha po ng Lord ang langit at lupa. Napakaganda. Lahat na ating pangailangan nilikha niya. And then, nung matapos yun, naglagay siya ng mamamahala. Sabi niya, to rule and reign. Malinaw po sa atin. Ang purpose is to rule and reign. Dahil sabi po, lumikha po siya ng isang tao po na sa pangalan Ethan. Pinamahala niya po. And dumating ang time na kailangan niya ng kapartner. Binigyan po siya ng kasama, si Eva. Pero galing din po sa kanya. From finished product po, out of Eden, ginawa po si Eva. Kaya po, mas makinis po yung kutis nila. No? And to make a story short, from Genesis chapter 1, chapter 2, maganda ang buhay. But pagdating po ng chapter 2 ay ibinigay po yung rules to live by. Kasi nga po, saan man tayo pumunta, may rules. Sa mission house, may rules. Sa ating bahay, may rules. Sa government, may rules. Sa government, pagka dinisobey natin ang rules, hindi po maganda ang buhay po natin. Dahil we disobey the rules. Ang rules ginawa para magkaroon ng kaayusan. Sa bahay, ganun din. May rules. Pero paano pag na-disobey natin ang rules? Sino magsasuffer? Magsasuffer po ay tayo din. Sapagkat inilagay ang rules para magkaroon ng kaayusan. Remember, God is a God of order. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. And dahil nga po ang tao ay nilikha na hindi pwedeng walang katawan. Nung nilikha ng Diyos ang tao, kawangis tayo. Yung ating spirit, kawangis niya. Yung ating kaluluwa, katulad niya. Pero hindi po pwedeng mabuhay ang tao nang walang katawan. Ito yung malaking problema. Kailangan ang tao po ay ilagay sa katawang lupa. Kaya chapter 2 verse 7 ay hindi siya pwedeng mag-swimming, walang katawan. Hindi siya pwedeng mag-jogging, wala siyang katawan. At ginawa ng Lord ang katawan at dun inilagay ang tao. Now, walang problema po before. Wala pong problema po dun sa katawang ginawa dati. Yun po ay maganda. It's good. Sabi na, it was good. Pati yung materials, it was good. Ngayon, dahil nga nasa katawan po tayo, ito ang nangyari. Yung rules na ibinigay ng Lord sa kanila, iisa lang. Yeah? Lahat ng mga makakain mo. Iyon na lahat yan. Ikaw mamahala, may kapangyarihan. Maliban sa isang puno nito, huwag mo kakainin. Surely you will die. Nalinaw po sa atin. Pag kinain mo yan, surely you will die. Ang Diyos po ay tapat sa sinabi niya. Pag kinain mo yan, patay ka talaga. Hindi po pwedeng, ay, okay lang. So no, mamamatay ka talaga. Kaya dumating ang kamatayan. Bakit siya natukso? Samantalang kawang siya ng Diyos. Katulad siya ng Diyos. Gusto kong ipaalam sa inyo po na ang tao po ay naging mahina dahil merong weakest part ng katawan natin. Yung po yung pinakamahinang part, yung pong katawan. So, labigyan po kayo ng isa pong illustrasyon. Kagaya po ng isang kalabaw o baka o kaya ay toro. Yung po nilagyan ng Diyos ng kahinaan para sumunod sa iyo. Kapag tinalian mo po siya sa paa, sisipain ka niya. Pag tinalian mo siya sa liig, mas malakas siya.
Pero nilagyan siya ng isang kainan na pwedeng talian. Alam nyo, sa ilong. Kahit anong lakas po ng baka o kalabaw o kahit pag siya po mayroon pong tali sa ilong, kaunting hila mo lang, sumusunod siya. Dahil yun yung kanyang kahinaan. I-remember, nung bata pa ako nan, meron po kami mga alagang baka, sabi sa akin na kayo may, Mar, alagaan mo to ha, kaya mo to, habi ko, malaki yan. So, walang problema, tatalian natin sa ilong. Yun isusunod sa'yo, kahit maliit ka, susunod yan sa'yo. Pag hinila mo, pupunta siya sa kaliwa, pag pinaltik mo, pupunta sa kanan. Talaga. And then, tinuruan niya po ako na, paano lalagyan ng tutusukan ang baka. And then, nung malagyan nga po namin, kahit gano'ng kalaki niya, sumusunod siya. So, one of the reason bakit nalagyan po tayo ng kanin is upang kung dumating ang time na tayo po ay nagmataas, niligyan tayo ng isang kahinaan na pwede niyang hawakan. Ano ang sabi ng Lord? When you're weak, I am strong. My grace is sufficient. Alam ko na mahina ka dahil meron kang physical na katawan. Nakadesign po yan na kung sakaling magmataas tayo, meron po tayong kahinaan, dun po tayo hahawakan ng Lord. Even sa mga design po, sa engineering design, kahit saan parte po ng meron po isang part po na ang tawag po namin dun is yung pinakamahinang part upang ang isang vessel po na matibay, talagang malakas siya, matibay, meron po siyang inilagay na tinatawag po naming relief valve na kung sakaling mag-overpressure siya, hindi sasabog po yung buong vessel. So, meron po siyang relief valve na yung po siya bibigay. Halabas po siya doon. So, ibig sabihin, dinesign po yun para hindi totally mawasak yung buong vessel. The same is true sa ating buhay. Kasi kapag hindi tayo binigyan ng kahinaan, pag tayo nagmataas, mawawasak po tayo. Kaya po, makikita na po sa history ng mga magagaling na leader, lagi po silang may weakness. Tingnan niyo po si King David, napakagaling. Pero nilagyan siya ng weakness. Kasi para nung time na magmamataas siya, hinawakan siya ni Lord. Yan. Pinakita doon na, David, okay, hindi ka malakas. May kahinaan ka. Dahil doon, sumunod si David. The same is true sa ating buhay. May kahinaan po tayo and yun po pasalamat natin sa Lord na meron kang kahinaan. Kasi kung wala tayong kahinaan, malalayo na tayo sa Lord. Chapter 3, ang tinutukoy ko po dito paano na-develop yung reliyon. Pero bago po na-develop ang reliyon, meron pong originally na relasyon. Ang relasyon po ni Eva at ni Adan sa Diyos ay napakaganda. Lagi sila nag-uusap tuwing umaga, okay, Lord, ano bang ating gagawin ngayong umaga? Okay, gawin mo itong kalabaw, okay? So, gawin mo itong pangalanan mo itong mga hayop na ginawa. Sorry, pangalanan mo itong mga hayop na ginawa ko. Ito kalabaw, ito ay giraffe, ito ay mga kulisaps. Okay, next day. Okay, pangalanan mo yung mga punong kahoy. So, masaya sila. Dumating ang time na sinubok ang kanilang kahinaan. Sinubok ang kanilang relasyon. Yung pagdating po ng evil ay sinubok po kung gaano katibay ang relasyon. Yun po yun. Hindi dahil ipahamak sila. Tingnan kung okay na ba ang relasyon mo sa akin. Subukan ko nga. Pinadala sa kanya talaga po yung pagsubok. Yung ahas. Ang Diyos din naman po ang may likha po nun. Matalino po yun. Kaya siya nga po yung isa sa pinakamatalinong sa mga hayop, ahas. Before, ang ahas po ay kumpleto siya. Hindi po siya gumagapang. Meron siyang paa. Meron siyang kamay. Meron siyang, dahil nga po dun, ipinakita po din ng Diyos yung kanya pong mercy sa atin. Now, look at this. Sinubok po sila sa relasyon. Ang sinubok po dun ay yung relasyon. Kung ipagpapalit ba siya o hindi. Ang unang pagsubok po sa kanya yung pong tinatawag po na commitment. Yung pong relasyon.
habang si Adan po ay busy, ito naman pong si Eva ay busy naman po na pakikipag-chat, pakikipag-Facebook kay Satan. Sabi ni Satan is, nag-usap sila. Sabi po nila is, totoo ba na pag kinain mo ito? Hindi totoo yan. Hindi totoo, hindi ka mamamatay. Pagka kinain mo siya, ikaw ay magiging kagaya ng Diyos. So yun po yung malapit. Pero tandaan niyo po, ano po ba yung problema ni Eva? Hindi niya pinanghawakan yung sinabi ng Diyos. Nalimutan niyang mag-meditate ng word. Sabi niya, isa lang po, huwag mong kakainin ito. Sabi ng Satan, kainin mo yan, magiging kagaya ka ng Diyos. So dumating yung manunukso at natukso nga siya. At ang isang bagay po dun is all about food. Sabi niya, ano niyo po, isang kahinaan natin is food. Kaya po, yung una, huwag mong kainin yan. Pero bukod dun sa food, merong pride na inilagay sa kanya. So, madalit sabi, napalitan niya ang Diyos. Napalitan niya ang Diyos. Kagaya ng mayaman, napalit ang Diyos niya yung kayamanan. Kaya makita sa Bible, Diyos o kayamanan. You cannot serve within two masters. We need to make a choice. So, yun po yan. So, madalit sabi, yung kwento ng mayaman, pareho din. Yung kwento ni Eva, pareho din. It's all about God, yung sino ba ang Diyos mo? Madalit sabi, napalitan niya ang Diyos niya. Dahil napalitan niya ang Diyos niya, ito pong authority na kay Eva at kay Adan napapunta sa kanya. Dahil ipinagpalit niya yung kanyang karapatan. Karapatan po yun na karapatan na mamahala. Dahil doon, wala nang karapatan na mamahala si Eva at si Adan. Kaya po pinaalis na po sila Garden of Eden. Now, gusto ko makita po sa inyo sample nito. Sa buhay po ni Esau at saka ni Jacob, ganoon din po, pagkain din. Pinagpalit karapatan. Yung pong pagiging panganay, okay, bibigay ko sa iyo ang pagkain ito, pero ako magiging panganay. Dahil nga po dun sa desire ng flesh, binigay niya. So, nawala yung birthright niya. Nawala yung kanyang karapatan. Tapos, nung kinuha po ni Jacob ang karapatan, nagalit siya. Hindi niya alam na ibinigay niya. Nagkaroon ng away ang magkapatid. Yun po yun. The same is true, nangyari po sa anak niya, karapatan din. Sino ba ang dapat papurihan? So, nakita ninyo po, nag-away, nagpatayan. Nagpatayan po yung anak ni Eva at ni Adan. Pagdating kay Jacob at Esau, na-save. Kasi nga po, nung papatayin niya, itinuro ng Lord kung paano siya maliligtas. So, nirestore niyo kanyang relasyon. Okay? Naging malapit siya sa Lord. Nagsisi sa kasalanan. So, ma-restore relation, bumaba yung glory. So, hindi siya napatay. Okay? So, nakita niyo po. Progression. So, ngayon, bago ko talakayin ang buhay ng ating Panginoon Kristo, okay? Tingnan niyo pong mabuti ito. So, may narisirang relasyon. At ang relasyon yan ay pilit ibalik. To make the story short, okay, ang mga tao po kasi, during the time of the Old Testament, pumili po ang Diyos ng isang lahi. And napili niya po si Abraham. At si Abraham, naging tapat sa Diyos. Nagkaroon siya ng covenant sa kanya. So, chapter 12 tinawag ng Diyos si Abraham. At ang lahi na yun po ay tinawag po natin na naging Israelita. At tinuro sa kanila, ibinarik po sa kanila kung paano po yung pinakilala ang Diyos. So, yung isang commandment naging, okay, dumami po yun. So, ano po nangyari? Itong mga Israelita nakabuild po ng isang lahi na may takot sa Diyos. Government ang Lord. Pero sa katagalan po, itong 12 lahi ay nahati. Yung 12 naging 10 at 2. Dahil sa halip na ang Diyos ang maghari sa kanila, pumili sila ng kanilang hari, si King Saul. King Saul dumating naging na mapagmataas, kaya po hinawakan siya ng Lord, inalis siya ng kapangyarihan. Ang last days ng buhay niya, masakit. Dahil mahal po niya yung hari, gusto niya magsisi. Inalisan siya ng kapangyarihan, namuhay siya na parang isang hayop. At dumating ang time na nagsisi siya hanggang sa
niligtas pa rin siya ng Lord. Madalit sabi, tuloy po tayo. Yung 12 lahi, ang natira na lang po nakilala ay Judah. Yung pong isang lahi po hindi na masyado nakilala. Pero doon dumating ating Panginoon Kristo, siya po ay nanatili po ang lahi ng Judah sapagkat doon po lumabas sa ating Panginoon Kristo. Yung Judah po, siya po yung nanatiling lahi po, kaya po yung Israelita, kung yung mapapansin, hindi Israelita ang tawag natin, Hudyo. Bakit Hudyo? Yung mga Jew. Kasi nga po, isa na lang po ang natira. At sila, para sila'y makalapit sa Diyos, gumawa sila ng reliyon. Sapagkat pinili po nila na palitan ang hari. Si King Saul, hindi naging mabuti. Pumalit si King David. King David naging mabuting hari. Pero mo sumunod sa kanya, nawala na. So, sa madalit sabi, gusto uling makabalik ng tao sa Diyos. So, kaya ang ginawa nila, naggawa sila ng reliyon, Judaism. Kaya, Judaism, from lahi ng Judah. So, nag-set sila ng mga rules. Na ang rules po na yan ay ginawa ng tao. Sabi natin pa sa Kristo, kayo mga Pariseo, mga hipokrito, naggagawa kayo, pina-implement nyo yung rules na kayo mismo hindi nyo magawa. Kayo mismo hindi nyo magawa. Ibinibigay nyo ang tithes ng mga maliliit yung benta, pero yung malalaki hindi. Nakita nyo, hindi sila tithes, hindi sila tapat sa tithes nila sa Book of Matthew. And then, sabi niya, mga lahi ng ulupong, mga paimbabaw. Kasi nga, ipinakikita nila na ito ang gagawin natin, ito ang rules natin, ito ang... Pero sila mismo, hindi nila ginagawa. Kaya ang tawag na ating Panginoon Kristo, hipokrito, yun po yung reliyon. So, sa madalit sabi, pinipilit ang mga tao na ang makakonect sa Lord sa pamagitan ng kanilang kakayahan. So, that's religion. Pero itong reliyon po, ito po ang nagdala din ng maraming kaguluhan. Kagaya po sa bahay. Dahil nga po, may iba-ibang reliyon. Ang isa naman ay, ang reliyon ng isa, ang reliyon ng isa ay hindi pwedeng kumain ng baboy. Yung isang reliyon ng isa, ang gusto ay baboy. So, sa pagkain palang kagulo na sila. Yung isa naman ay halimbawa ay Muslim. Ang isa ay Hinduism. Ang isa ay Judaism. Ang isa ay Buddhism. Isa ay Katoliko. Sa loob ng bahay, magkagulo na. Dahil laang po dun sa ito yung dapat gawin, ito ang dapat gawin. So, dahil po dun, at mapapasin nyo po, ang mga church. Kaya po, ang mga church po pag nag-split, malungkot. Kasi magkaiba na sila. So dahil doon nag-aaway. So kaya moving from religion to relationship para maiwasan na po yung awayan. Sa halip na reliyon, gawin po nating relasyon. Sapagkat yung po, ang nasira naman po yung relasyon hindi reliyon. Kaya po, sundan nyo kung mabuti na. So naunawaan nyo po bakit magkaroon ng reliyon dahil merong nasirang relasyon. So, ang reliyon ay gusto nilang makakonect sa Lord. Hindi sila makakakonect. Kailangang maayos ang relasyon at makakakonect ka na. So, anong ginawa natin Panginoon Kristo? Sabi dito, sapagkat yaman dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao. Nagkaroon ng kamatayan dahil nga po sa nasirang relasyon. Sa pamagitan ng isang tao ay dumating ang muling pagkabuhay ng mga patay. Inireverse ito ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat kung papaanong dahil kay Adan, ang lahat ay namamatay. Gayon din dahil sa kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. So bakit mamamatay dahil na may nasirang relasyon? So nung ibabalik para muling mabuhay, kailangan maayos ang relasyon, not religion. Paano nga po ito ginawa? Si Adan, nabuhay po ng 33 and a half years sa daigdig po ito. Wala silang kasalanan. Pero nung sila'y magkasala, chapter 3, doon po nag-umpisa yung plano ng Lord sa tao. Kasi before, wala namang planong mamamatay ang tao eh. After that, nagkaroon na siya ng plan na kailangang mamatay ang tao. At nung mabuhay ang tao, nilimit pa niya yung time. Dati kasi nabubuhay ang tao ng 969. Ang tagal na, no? Pero nung sobrang kasamaan na ng tao, sabi niya, 120 ka na lang. Chapter 6. So, nakita niyo palit. Ngayon po, halos, nung tayo pasama ng pasama, minsan 50.
minsan 80, kinukuha na. Pero I hope and pray na tayo naman po ay umabot ng 120. Magawa natin ang pagpagawa ng Lord. Pero mga bang gagawin natin? Moving from religion to relationship. Kailangan maunawaan po natin na ang dahilan bakit nagkaroon ng kamatayan, may nasirang relasyon. So, ang ating Panginoon Kristo, ang siya'y dumating, siya po ipinangako ng Diyos. Even Genesis chapter 3 verse 50, pinangako na po siya na darating. Nung siya dumating, okay, isinilang po siya. Napansin niyo po ha, meron siyang flesh. Kaya po siya nagkatawang tao upang yung hindi nagawa ni Eva at ni Adan, magawa niya. So yung mga sumpa at parusa ng kamatayan, yun po yung mission niya, ini-reverse po ng ating Panginoon Kristo. Inulit niya po ulit. Okay, ako naman, 33 and a half years. Pagdating ng 30 years, okay, i-reverse yan. Ini-reverse po ng ating for 33 and a half years. So, ginawa ng ating, ini-reverse lahat. So, nakita niyo po at age of 30, yung pong time na sinubok si Eva, si Adan, dumating po din sa eksakto, chapter 3 po yun ng Genesis. Pagdating po ng chapter 3 ng Matthew, transition. Pero pagdating ng chapter 4, andun na po yung kasundo po ng chapter 3 na naputol. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, sila po ay guided ng Holy Spirit. Nawala lang po yun nung nangyari po in chapter 3. Pagdating ng chapter 4 po, nagpatayan na yung magkapatid. Pero pagdating ng chapter 4 ng Matthew, nakita nyo po dun, he was led by the Holy Spirit. Ibig sabihin, okay, so yung hindi natapos ni Eva at ni Adan, nag-upisa po siya. Nasa place din po ating Panginoon Kristo. Pero anong ginawa niya? Lagi siya nakakonect sa Lord during that time. Tapos na yung time na kagaya ng kay Adan, he was led by the Holy Spirit. So haharap din siya the same situation. Same. Parang-paraho po. Haharap din po siya sa pagsubok na hindi na pagtagumpayan ni Eva at ni Adan. Yung pagsubok po yun, nakita niyo po pagkain din. Pero yung pagsubok, kung yung titingnan, tatlo din po yung pagsubok na dumating kay Eva at kay Adan. Sa usapin, pag pinag-usapan niyo po, tatlong bagay din po, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ganun po kasimple yung pagsubok. Yung pride of life, magiging kagaya ka ng Diyos. Okay. Lust of the flesh, nagutom siya. Okay. Lust of the eyes, nakita niya, nga, maganda to. Wala pong kaibahan. The same, pareho po yun. Ang ating Panginoon, he was led by the Holy Spirit and he fasted 40 days and 40 nights yan. Yung po hindi ginawa ni Eva, hindi sila nag-fasting. Hindi was led. And then dumating yung pagsubok tatlo. Napagtagumpayan niya. Tagumpayan niya, chapter 4 verse 11. At umalis na ang demonyo. Chapter 4 verse 11. At umalis ang demonyo. Kita niyo? At dumating ang anghel. Dati-dati ang kasama ni Eva at ni Adan ay anghel. Nung dumating ang demonyo, tinukso, nakuha ng demonyo yung authority, nakuha niya yung pong kapangyarihan, at ang relasyon nasira, kaya namatay. So pagdating sa ating Panginoon Kristo, 33 and a half years. So yung 3 and a half years, yung po yung acton na ginawa po niya yung battle. Doon po ni-reverse niya lahat ng sumpa ng kasalanan, sumpa ng sakit karamdaman, lahat inalis na. Yung lahat ng ating mga utang bayad na. Yung demonyo inalisan na ng ngipin. Yung demonyo inalisan ng kapangyarihan. Malaya na yung kamatayan, pinagtagumpayan niya. That's a good news. So ano kailangan natin gawin? Reliyon o relasyon? Relasyon na lang. Di ba? Ang ginawa ng ating Panginoon para ang relasyon ng tao at ang Diyos ay mabalik, yung pong kanyang sinabi, surely you will die, naganap pa rin yun, pero hindi tayo namatay. I came here not to abolish the law, but to fulfill the law. Pinulpil po niya yung parusa sa atin, ako na mamamatay. Okay, that's it. Okay. Yung lahat ng parusa, ako na. Yung lahat ng kasalanan, nagawa niya ito, nakuha niya lahat po ito. Pati sakit karamdaman, tinigi sa kanyang dugo. By his stripes you're healed. And finally, sabi ng ating Panginoon Kristo, eto yun. Father, forgive them, for they do not know what they're doing.
And then, it is finished. Hindi po sinabi na he is finished, it is finished. So, madali sabi, naganap po ito sinasabi, na sapagkat iyamang dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, sa pamagitan din naman ng tao ay dumating ang muling pagkabuhay ng mga patay. Kaya huwag kayo matatakot sa kamatayan. That is not the end of life. Sapagkat kung papaanong dahil kay Adan ang lahat ay namamatay, ganun din dahil kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. So, napakaganda. Ngayon. Kaya po, eto na po yung binigay ko sa inyo. Moving from religion to relationship. Sapagkat ang relasyon, ito po yung magdadagay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Relasyon sa ating Ama. At ibinalik ito ng ating Panginoon Kristo. Kaya, minsan pa, ang ating Panginoon Kristo, huwag ka mag-alala. Nung siya magkatawang tao, bakit kailangan magkatawang tao siya? Upang the same, pareho po ni Eva at dahil nasa katawang tao. Na, ibig sabihin, kahit nasa katawang tao tayo, nasa laman, pwede tayong magtagumpay. Kung led tayo ng Holy Spirit. Sabihin ako na may tao lang. Yes, ang ating Panginoon tao din lang eh. Pero He was led by the Holy Spirit. Yun po yun. Kailangan po, pag sumikapan po natin higit sa lahat na tayo pagharian ng Diyos. Magawa po natin ang kanyang kalooban. Sa gayon lahat ng ating kailangan ibibigay niya. At huwag kayong matakot sa kamatayan. Ang kamatayan, pinagtagumpay na ng ating Panginoon Kristo. Oh, death, where's your sting? Sabi niya, I am the resurrection and I am the life. Ang sino mang mamamatay sa akin, bagang mamamatay, muling mabubuhay. Sabi doon, do not let your heart be troubled. Huwag ka matakot sa COVID-19. And my Father sabi, believe on me, believe on God, and believe also on me. In my Father's house are many rooms. Hindi ho pwede doon ang magkaaway. Sa bahay ng ating Ama, ang pupunta lang po doon yung mabait. Good and faithful servant. Kaya, kung hindi natin kayang magpakabait, humingi tayo ng tulong kay Lord. Pababaitin po tayo. Guide tayo ng Holy Spirit. Ang ating Panginoon Kristo po, sabi niya, I am the resurrection, I am the life. I am the bread of life. I am the living water. I am the light of the world. I am a good shepherd. Kung hindi si Jesus pa, ang inyong shepherd, this is the day that the Lord has made. Mga minamahal kong magulang kapatid, I hope na mensahe pong ito pumukaw sa ating puso na hindi naman po masama yung reliyon. Pero ang reliyon ay hindi po talaga nakapagkukonek sa atin sa Lord. Ang meaning po niya ay relegare, to connect. Hindi ho makakakonect. Ang kailangan po natin gawin ay ibalik natin ang tamang relasyon sa ating Diyos. At ito'y, ang ating Panginoon Kristo lang ang magiging daan. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Totoo ho siya. Pag sinabi niyang, pag kinain mo ito, mamamatay ka talaga. Kaya lang, sobrang grace ng kaya hindi tayo namatay. Mamamatay tayo pero maring mapubuhay. Kaya kapatid, isang paghamon po sa ating mga kapatid na ngayon lang nakarinig na mensahe or mga kapatid na nasira ang relasyon dahil nga po sa unfaithfulness, kakulangan sa time ng pag-attend. Huwag natin kalimutan ang pag-attend. Huwag natin kalimutan na makapag-fellowship. Yun po yung nangyari kay Eva. Salit na makapag-fellowship ho siya sa Lord, nakipag-Facebook kay Satan, kaya yun, natalo. Kaya, this is your opportunity. Malapit na dumating ang Lord. Anytime, pwede na po siyang kuhanin tayo. Anytime, darating ang rapture. Ang tanong, are you ready now to face Jesus? Darating po siya, hindi na po isang lawyer, pero isang judge. Siya'y makatarungan. Bago dumating ang time na yan, bigyan po kayo ng pagkakataon na lumapit sa ating Diyos. Gawin natin siyang shepherd. Sasamahan tayo. Tayo po'y sumandali yung muko, pumikit at tayo manalangin. Samahan niyo ko sa isang maikling panalangin. Gawin niyo po itong personal na panalangin, sabitin ang ating labi mula sa ating puso. Sa lahat ng gusto pong tumanggap sa ating Panginoon Kristo, itaas niyo po inyong kamay bilang paggalang sa ating Diyos. Dakilang Ama. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo.
nagkapasalamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Inaamin ko na ako'y may kahinaan. Nagkasala sa isip, salita, at sa gawa. Hindi ako naging tapat sa iyo. Patawarin mo ako. Pinatatawad ko din ang lahat ng tao na nagkasala sa akin. Kaya nang ginawa mo na pagkapatawad ngayon. Tinatanggap kita bilang sariling Diyos ko at tagapagligtas. Baguhin mo po ako sa aking masama ugali, maling kinagisnan at masasamang bisyo. Ibaba niyo na po inyong kami, ako naman narangin. Dakilang Ama, salamat sa buhay ng bawat isa na natuhan nila, O Diyos, na to move from religion to relationship. Salamat. Isulat mo, Ama, ang kanilang pangalan sa lahat ng buhay. Huwag niyong hayaang mapawi hanggang sa muling pagkabalik. Huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat sa iyong kaharian ang kalulatian, magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. I wanna be your hands and feet. Wanna be your voice every time I speak. I wanna run to the ones in need. In the name of Jesus, I wanna give my life away for your kingdom's sake. Shine a light in the darkest place. In the name of Jesus, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are